Mga kumartes, ito nga pala yung ganap nung last night namin. Buti na lang, dito lang nagawa yung asawa ko, dito malapit sa amin. Nagwi-wielding nga pala sila ng mga bakal. Sabi ko nga, ang baba ng puno ng mangga. Kita nyo naman yung bunga. Kaya lang mga kumartes, bubot pa siya. Pero kahit bubot pa yan, masarap na rin yan. Lalo na yung biyakin. Yung pati buto na babaak. Naku, masarap yun. Kaya lang hindi nga ako masyadong makakain ng mangga kasi nangingili yung aking ngipin. So maigi na lang, meron akong tagahatid ngayon. Makakatipid tayo sa pamasahe. So magkano rin kasi yung pamasahe ko papuntang terminal. Minsan kasi kapag ka 30 lang yung binabayad ko, ayaw maghatid. Kaya ang ginagawa ko na siyang 35 kasi 'di ba mahal na din naman nga ang gasolina. Pero pagka ganito nga na yung asawa ko nasa bahay, nakakalibre nga ako ng pamasahe. So dati sa Honda ako nag-aabang, yun nga lang napakainit kasi. Kapag ka dito sa terminal, sa loob ng terminal may aircon tsaka malamig. Tapos habang nag-aantay ka pa ng shuttle, nakaupo ka. Kaya kahit nabayad na ako ng mahal sa tricycle, okay lang kasi yung pag-aantay mo naman komportable. Ang asawa ko, yan ay marites din kung alam nyo lang. Kapag kami nakakitang kakilala, naku titigilan pa niyan. Pagkababa ko nga mga kumartes, sabay dating na din naman ng shuttle. Sumakay na rin naman ako. Pagka ganito namang maaga ang shuttle, maaga rin kami nakakarating sa company. So may dala nga din akong kimchi ngayon. May pagbibigyan kasi ako tapos may dala din akong order. Kahit papano naman mga kumartes, kahit pa isa-isa, kahit papano may order pa din. Kahit papano yung mga katrabaho ko, kahit nauumay na ata sa bake ko, bumibili pa din. So nagtatry ako ng ibang product na pwede ko pang i-bake para hindi pa ulit-ulit. So nandito na ako sa locker ni Alicia. Ayun, iniloloko nga ako kasi kita nyo naman yung packaging ko. Kala mo magre-regalo tayo. So pagbukas daw niya ng locker niya, akala daw niya may nagbigay sa kanya ng pabango. Ang arte-arte ko daw sa packaging. Akala mo lagay yung packaging ang binibili. Gusto ko nga kasi mukhang aesthetic. Kaya gusto ko magaganda yung packaging natin kahit sa packaging na lang bumawi kahit hindi na sa lasa. Charot. Pinagkabalot-balot ko pa daw. Kakainin din naman. Sabi nga nila yung Yema tart nga daw, cellophane nga lang yung balot ng iba. Yung parang sa Yema, yung iba't ibang kulay na plastic. Syempre gusto ko yung akin social para mahal din. Charot. Naku hindi no, napakamura na talaga ng Yema tart natin. So andito naman tayo sa locker ni Ate Alma kasi kumakain nga din pala siya ng kimchi. Ayan, bibigyan ko din siya. So ayan, walang bayad. Binigay ko na lang yan sa kanila para makatikim sila ng kimchi na libre. Kasi nabili pa nga daw sila sa Dali. Magkano rin yun. Syempre yung mga kumakain lang yung bibigyan natin. Kasi kapag ka hindi kayo kumakain ng kimchi, naku baka masayang lang. Tapos ayan, minimake sure ko talaga na nakasarado yung mga locker nila kasi baka masisipa ako kapag ka naiwan nating bukas. So ilang beses ko yung inikot-ikot tapos sinihila ko baka mamaya mabuksan kasi. Baka mamaya mapagbintangan pa tayo, charis. So wala naman daw silang ginto na mananakaw dyan. Pwera na lang ko may diamond ano. So literal naman talaga na bawal yan. Abay syempre, huwag kayo magpapahuli sa mga guard. Kahit pa sabihin na may consent tayo sa mga may-ari ng ating locker. So bawal na kasi magdala ng mga pa-order sa loob ng company. Sa locker na lang talaga pwede. Dati talaga inaantay ko sila. Kaya lang nadala talaga ako. Yung aabutan na ako ng time na andun pa din ako sa locker. Kaya sabi ko sa kanila para hindi na ako mag-antay, kukunin ko yung mga cellphone number nila. Charot. Syempre nakalagay yan sa ID ko. Lahat ng mga nag-o-order sa akin. Para hahanapin ko na lang tapos ilalagay ko na lang doon yung order nila. At least hindi na ako mag-aantay sa kanila ng matagal. Kasi ako mga kumartes, maaga talaga ako napasok tapos maaga ako naakyat. Wala pang time na nanarbaho na ako. Dati kapag inaantay ko sila, wala na ako nagagawa. Kaya sabi ko, ganito na lang. At least kahit papano, maaga pa rin ako nakakaakyat sa taas. So kahit yung mga hindi ko ka-ship, kung gusto nyo mag-order sa akin, i-chat nyo lang ako. Tapos syempre, ibigay nyo sa akin yung mga password nyo. Ilalagay ko na lang sa mga locker nyo. So ang bayad, pwede namang GCash kung hindi tayo magkaka-ship. So fast forward na nito mga kumartes, umuwas na nga ako at magbe-bake ulit tayo pagkarating natin. So si Mami dyan naman, yung aking katrabaho uli, may order na 2 crinkles. So isang box yon tapos yung katrabaho ko ding isa, si JP, yan matarte tsaka crinkles din. So buti na lang, nakagawa na ako, meron na akong stock sa rep. Kaya bago ako pumasok sa bahay, kukunin muna natin. So dito nga pala ako naglalagay ng aking mga binibake. Dito sa rep ni Kuya, 2 kasi yung rep dito sa labas, bali 3. So dito sa labas, 2 yung rep na nagyayelo, tapos isang yung parang ano lang, yung mga soft drinks lang yung nilalagay. Tapos dito sa bahay mga kumartes, kung mapapansin nyo, napakadaming nakaparadang motor. Hanggang doon yan talaga sa dulo. As in, minsan wala na akong madaanan dyan. So ito namang asawa ko, tinagilid pang maigi aring motor. Kaya hindi ako makadaan. So talagang bumaloktot muna ako diyan para makadaan nga ako. So sa umaga naman, wala na yung mga motor dyan kasi ginagamit nila yung service sa trabaho. So pagkadating ko agad, mga kumartes, binig ko na nga ito, sinalang ko na to sa oven. Para bago ako matulog, okay na siya at dadalhin ko na lang ulit mamaya pagpasok ko. So bali, ang binig ko nga
nga pala ay 3 box ng crinkles. So, 8 piraso nga pala ito mga kumartes, 100 pesos. So, dito ko na lang siya inilagay dun sa lagayan natin ng custard cake. Hindi ko na siya pinlastic isa-isa kasi napakatarbaho din pala. Kaya yan ang ginawa ko, inilagay ko na lang sa ganyan. Mas madali at saka ang gandang tingnan. So, isinilalay ko na lang pala yan sa may tubig kasi baka abutin ng langgam. So, fast forward nga yan. Pagpasok ko nga, daladala ko na nga itong order nila. So, ito pala yung last day. Yung kanina pala, Webes pala yon. So, itong order nila, mga iuuwi nila sa kanila. Tapos, saktong-sakto naman sa hoda ng Monday. Kaya ayan, may pambayad sila. So, bago nga ako pumunta sa pinaka-locker ko, idadalhin ko muna ito sa locker ni Mami Jen. So, para hindi masyadong halat sa araw. Siyempre, kasi nakabag pa tayo. Ganun talaga, huwag tayo masyadong papahalata. So, dito naman, wala naman silang pakialam as long as nabubuksan mo din naman yung locker. Kasi syempre, yung may-ari lang talaga nakakaalam niyan. Pero dahil nga mga empleyadong pasaway, wag na maingay, tayo-tayo na lang nakakaalam. Charis. So, hanggat walang nirereklamong nawawala, tuloy ang negosyo. Charot. So, kanya-kanya na lang tayo ng diskarte kung paano kumita at mag-extra income. So, ako kahit kakaunti ang orders ko, grateful ako mga kumartes. Kasi kahit papano meron. At saka, ang sarap kaya kapag ka nagbe-bake ka tapos nagugustuhan nila yung bake mo. Tapos, ayan, fast forward na, paglabas ko, ayan, iaabot ko na lang kay JP yung order niya kasi sa locker naman yun, ng lalaki. Hindi pwede naman tayong pumasok doon. So, ayan, nauuna naman siya kaya inantay na lang niya ako dito sa labas. Pogi yarn. Wag na kayong umasa kasi may asawa na yan. So, masipag din niya mag-order kasi dinadala dun sa kanyang anak. So, maigi nga din kasi pampasalubong lalo na kapag kauwian. Ito naman, nag-bake ako ng walang order. Ito yung crinkles. 6 na baksa tatong ginawa ko. So, sabi ko syempre, Sabado sa hoda ng mga tao ni Kuya. Nga lang mga kumartes, ang kukuri po, isa, walang bumili. Kaya sa isip-isip ko talaga nun hindi ko na kayo ipag-bake. Nagtampo yan. So, nagbe-bake kasi ako ng paunti-unti kahit walang order. Alam nyo naman dito kapag kami mga nagiinom, syempre, pagka inalok mo, ayan, nabili din naman. So, kahit walang umorder niyan mga kumartes, naubos pa din. Sabi ko nga sa asawa ko, ipag-alokan niya, yun nga lang sabi niya, siya na lang daw ang bibili lahat para hindi na daw siya mapagod. So, yung asawa ko naman, very supportive. Kahit wala akong benta, siya na yung bumibili para lang ako'y magkaroon ng benta. Pero lesson learned na lang talaga na hindi na ako magbe-bake ng ganito kadami, lalo na kapag wala namang order. Pero hindi rin, nauubos din naman. Alam niyo ba kung bakit? Kasi malaki talaga yung paniniwala ko sa taas na ibebenta lahat yan ni Lord. Yung kagaya nito na wala namang order tapos nagtampo-tampuhan na ako. Pero sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Alam ko namang mabebenta natin yan. Yun, nabenta naman siya lahat. Tapos ito naman yung Monday kanina. Ayan, may order naman sa atin na cookies. So, palagi lang tayo magtiwala sa taas na kahit alam natin na akala natin walang o-order. Si Lord na din talaga yung gumagawa ng way para maubos yung ating paninda. So, yun lang mga kumartes. Thank you for watching. Bye!